O, ayan naman tayo, di ba, Gandara? Princess. Super filter kasi itong TikTok na to. Di naman tayo ganito. Di ba? Ay, kinagat ako. Oh, come on, girl. Hindi ako Sara Duterte na may mga ganang-ganyan na mga pa-effect. Oh, di ba? Perfect. Princess. Ay. Tuwang-tuwa na naman kayo, guys. Oo. Oh, i-share nyo na tong video na to. I-share nyo to. At meron po akong YouTube channel. May pa lang, 20 yung nagpa-follow pa lang. Thank you sa mga nagpa-follow, guys. Kasi ang dami yung mga contents na wala naman dito na ma-post. Gawa ng, alam nyo na, hindi naman lahat tinatanggap nito. Anyway, ang gagawin natin na ngayon ng video ay si lolo mo ba to? What's funny dito sa balitang to, pag pumunta ako o pag nasilbihan ako ng warrant of arrest daw, di niya na daw papaproblemahin yung madam people. Sabi ng mga tao dyan, sasama kami. O talaga ba? Di sumama kayo isa-isa. Pag yung hingian ng pera talaga, kasi sobrang dami ng pera ng Duterte, alam natin yan. Sasama kami, pakinggan nyo. Ang kanilang magiging hakbang dahil mismo ang Solicitor General ang nagsabing hindi na saklaw ng ICC ang Pilipinas. Yes. Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Talaga? Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung... Oh, di ba? Perfect. Ulitin natin. Narinig niyo yung mga sinasabi-sabi nila. Ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Uhulihin ako ng PNP. Oh. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ano? Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Si Senador Amy Marcos, pinaimbest... Ano ba to? Ano? Bato? Coming from you talaga ang bato, ha? Paano naging illegal yun, B? Kung naging illegal yun, sana hindi tayo nagpo-proceed dito. Ginagawa mong yung mga kulto. Yung kulto nyo talagang to the highest level. Pag mga ganyan, tapos nag-okay na yung yung Supreme Court, di na sila nangingialam eh. Di ba bumabaliktad sa inyo lahat? Kasi nga umalis-alis tayo sa ICC, which was decided by the former president na kasalukuyang nakadetain, di ba, sa The Hague. Kung hindi ako nagkakamali. Alam nga naman sa bahay namin. Wala Tay, andiyan ka ba, Tatay Digong? Wala siya dito, ha? O, di ba? Ang sinasabi natin dito, kidding aside, ang sinasabi natin dito, lahat yung may basihan, bato. 'Di ba? Kaya ka nga pag nag-i-explain ka sa sa Senado, puro yung katapangan. Alam mo yung nanggigigil ako sa iyo, mga ganoon, 'di ba? Kay Rapi Tulfo, hindi ko pinopromote si Rapi Tulfo. Pero hindi ka din makasabay, 'di ba? Kahit paano naman mas mautak-utak naman si Rapi Tulfo kaysa sa iyo. Diba? Yun lang ang gusto kong sabihin. Madami na mga DDS dyan. Ang dami-dami pati mga bida-bidang DDS. Mga, mga arguments nila, mga ang sasabaw. Halat, di man lang nag-iisip. But tingnan nyo yung mga pro-government vloggers. May mga research yan. Diba? Tapos may mga fake news na ginagawa ang mga kulto, ang mga DDS na binasura na daw ng ICC. Diba? Kaya ko nga sinasabi sa inyo na ang IQ ng mga DDS ay from 500 to 2,000. Ganon sila katatalino, B. They can make a statement talaga na ang daming maniniwala agad-agad, di ba? Mga ang galing mag-hypnotismo ng mga DDS. Grabe si Duterte, no? Grabe, ganon sila ka-powerful. What makes them powerful? Yung mga believers.
Di ba? Na mga wala namang substance. Ang mahirap kasi mga believers nila is naniniwala lang kayo sa mga sabi-sabi. Di ba? Gaya nun, may nabasa naman akong fake news na binasura na nga daw yung ICC. Tapos may nag-comment na pro-government. Saang source ka nakakuha ng ganyan? Hindi siya nakaka-reply, nakakasagot. Sabi niya, ang sagot niyang last is, hindi ibabasura na yan. O, ibig sabihin talaga, di pa ginagawa, nagawa nyo na, napagdesisyonan nyo na. Ano yun? Actually, hanggang ngayon, may thread pa rin kami. Super comment pa rin siya. Kasi nag-comment ako sa isang isang DDS na post. Yung minura ni Baste. Di ko alam paano ilagay dito. Alam mo naman ang lola mo, diba? Di ko pinag-aaralan. Kasi pag sinabi ko hindi ko alam, naging DDS na ako. Ay, B, hindi pwede yan, B. Di ba pwedeng, mas okay na yung organic lang tayo? Virgin. Charot. Di ba? Yun lang naman. Ang dami nating mga katotohanan na nagsisilabasan. May next na naman tayong topic, B. Yung mga lumabas na naman ng mga bagong pangalan doon sa nabigyan ng fund from confidential fund. Yung mga DDS, hindi nyo kayang i-defend na naman yun. Paano nyo madidepensahan yung mga obvious na mga nangyari na sa buhay sa Pilipinas, di ba? Ito yung nakakapikon sa part na to. Si Bato, ang mga ang mga taga-sunod, ang sinasabi nila, nabigyan na daw ng hustisya yung mga tao na nakadamay dun sa war on drugs. Talaga ba? Sagahan naman ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Marcos sa chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat alamin kung nasunod nga ba ang due process at naibigay ang mga legal rights ng dating Pangulo. Yes. Kailangan anyang tugunan ng Senado ang isyong ito, linawin ng mga polisiya sa law enforcement at pakikipag-ugnayan sa International Tribunal. Ang usapin kasi... Yan naman talaga yung sasabihin bilang president, diba? At least to double check, to ipakita sa taong bayan na gumawa pa rin ng proseso. May mga checking. Kahit the mere fact na ando na, dumawala na tayong power doon. Ando na si former president. Pero that doesn't mean na may mga ilegalidad na nangyari sa pagdampot sa kanya, di ba? Again, sinunod nga lang po yung instruction ng ICC kasi nga ang basis nito is yung case nung mga time na part pa tayo ng ICC, di ba? Pero kapag merong mga measure na gagawin para dun sa para kay former President Duterte, hindi na po mag-a-apply yung treaty from before because basis na nito is yung current na situation na nangyayari ngayon. If there will be remedies, that's gonna be provided by the ICC. Diba? Pero syempre, as a citizen, meron pa rin namang ipoprovide yung Philippines, yung government natin. That's the fact. Diba? Perfect, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, diba? Ako si April Gay. Diba? Diba nga? Ano tayo ngayon? Kalma-kalmado lang tayo. Sa mga sasama, diyan kay Bato, mag-ready na kayo ha. Siguraduhin nyo lang na hindi kayo mga palamunin sa pamilya nyo. Kasi alam ko yan, B. Lahat ng mga DDS, sila yung mga less fortunate. Diba? Kung mayroong mga DDS dito na na yung successful, siguradong most hated siya. Mga nila lang. Diba? Mga kayo pinopromote nyo masyado yung mga dapat maging palaban. Ay, baby, kakalaban mo na. Sobrang maging palaban ka na to the highest level. Tingnan mo si Sara Duterte. Diba? Hindi ganyan yung palaban na gusto natin. Dapat, may pa rin. May virtue of rightfulness. Just naging DDS na tayo. Di pwedeng maging DDS pag mga pro-government basis natin ay katinuan. Diba? Marami pa.